Kamusta po muli mga kabayan? Hello po. Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po samahan niyo po inyong lingkod. Magkukomento po muli sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Siyempre po, bago po tayo mag-upisa, shoutout po muna. Siyempre po, maraming salamat po kay Ma'am Gina Ray ng Berlin, Germany. Solid DDS po siya. Siyempre po, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po. Thank you po. Siyempre po, shoutout na rin po sa kay 29, Ma'am LB, at siyempre po kay Sir Manny, kay Grace Obet ng California, USA, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon at Michelle Del Valle ng New Zealand. Shoutout po mga kabayan, mabuhay po kayo. At syempre po, shoutout na rin po sa mga subscribers natin at syempre po sa mga kapwa natin Pilipino sa buong mundo. Shoutout po lalo sa mga nasa North America, South America, Europe at Middle East at syempre po sa Australia mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at ingatan nawa. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong update. Ito pong mga update po ni attorney po, yung nagbunyag po na malaki po ang posibilidad na magkaroon po ng dayaan sa darating na eleksyon. Ito po sa ating ito po ang ating bagong bayani na si attorney Respicio, si attorney Jaril Harold Paz Respicio ay kinuwestiyon niya po ang ginawa pong interview kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito pong pinaliwanag po ni Attorney Respicio mga katambay. Pakinggan po natin si Attorney Respicio ang kanyang komento mga katambay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Nagbigay po ng statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begornia. Fake news pa rin daw si Attorney Harold Respicio. Mag-react po tayo. Andun yung mama, yung abogado chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talagang naninindigan siya. Hakabol ang sabi niya. Saka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say, Chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat syempre nandyan na po yan sa prosecutor's office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya, kasi Sir Alvin, Ma'am Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po na-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw ng eleksyon. At yan po daw hindi gagana kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po doon sa inyong programa, nung dinala po natin, wala naman po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede natin gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung doon pa lang may mali. So ang sabi po niya, basta nakakabit sa internet, sure na mahahack po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magtatransmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, tsaka mag-iimprenta ng balota. Pag-transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung isa, ipapaskill ka agad sa labas ng presinto, at pagkatapos tsaka po siya magta-transmit ng result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng COMELEC, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapagpaskil na. At sabi po niya pati, kapag kada po corrupted, yan pong machine ay pwede raw pong magawa ng paraan na madaya. Hindi po pagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin, hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag ka-corrupted. Sabi rin po niya ay pwede lang po ma-hack. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private
private po ang ating pong internet sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. Opo, tama po yun, makikipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nagfe-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number one na sinabi. Yan po mga tambay, ikaw pala fake news eh. Yan. Na-fake news ka tuloy ngayon ni Attorney Harold Respicio. Attorney ka rin, George Erwin Garcia. Mga kabayan, ibang klase po ang ating COMELEC chairman ngayon. Balat sibuyas at syempre po, mukha yatang hindi kaya na-booking. Na-booking kaya ang plano. Kaya po ngayon sobra po ngayon ang reaksyon. At sobra po sobra din po dito ang tutok ng mainstream media at kinakampihan pa po. At nakakampi po ang mainstream media po sa kanila mga tambay. Bakit kaya? Nakakaroon po ng kampihan. Hindi po ba dapat mas ipaliwanag po ng chairman natin yung sinasabi po na senaryo na totoong sinabi ni Attorney Harold Respicio? Di po ba? Nakakalungkot lang po. Meron po tayong ganitong sistema ng pagiging lingkod bayan katulad po ng chairman ng COMELEC, mga kabayan. Ipagpatuloy po natin. Sabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connected sa internet tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba, sa mga COMELEC officers, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung COMELEC server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data. Yan pala. Fake news ka na pala, COMELEC chairman. Bawal na bawal pala yun. Talagang i-connect. Kung pati sa demo. IT expert po kasi ito si Attorney Harold Respicio. IT expert po ito. International din po ito. International IT expert po si Attorney. At si Attorney George, itong chairman natin, ay hindi niya po profession ito. Kaya po, ano po siya rito? Sunog po siya rito kay Attorney Respicio. Sunog. At nasabihan pa siya ng fake news. Nakita niyo po, pinaliwanag po ni Attorney Respicio na hindi talaga pwedeng, i-connect sa internet yan habang dinedemo. Di po ba? Production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi, ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa COMELEC nung last election, connected ba sa internet buong maghapon? Opo. Ayan. This election, pwede ba natin Ayan, sunog na sunog ka dyan, Chairman. Nung nakaraang eleksyon, nakakonekta pala yan. Yang makina na yan sa internet, maghapon. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Chairman George. Sino po? Dahil hindi nyo po sinasabi ang totoo. Di sana sinabi nyo na po nung una pa yan. Di ba? Kaya lang, mukha po yatang minaamoy ang taong bayan. Mukha yatang yung sinasabi po ng Pangulo na napakatindi po na 12-0. Mukhang yung 12-0 yata manggagaling po yata at magagawa yata dyan sa COMELEC. Pagka ganyan po na nakakabukingan na yata at may 12-0 na sinasabi ang Pangulo na isi-0 nila ang kalaban. Pagdating sa halalan at pagdating sa botohan, mukhang may naamoy po yata lalo si Attorney Harold Respicio, mga tambay. Ayan po, napakaganda po ng paliwanag niya.
expect na mag-connected siya sa internet during election day? Yes! Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng botohan, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay itetest. Iko-connect mo na kaagad siya sa machine at kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Ililigpit mo yung machine, wag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng COMELEC Resolution 11098 na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko, COMELEC Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, sila pa ang madadali, sila pa ang papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang critic, pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsesend talaga, base na rin sa rules ninyo, na ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, huwag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa COMELEC server. Di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, mababago niya yung final score na nasa election returns. Di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang tsansa na mabago yung final score na nasa print. Period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng COMELEC. Napakalinaw naman po, di ba? Para ganun po ang yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir, about sa corruption, halata talagang wala kayong alam sa computer. Ang sinasabi ninyo, yan, wala pala kayong alam sa computer. Napakaganda ng paliwanag ni Attorney Harold Respicio. Nakita niyo po, internet talaga. Sa internet tayo magkakaproblema dahil doon po magkakaroon ng dayaan at pwede nilang i-hack dahil nga po, saan po ba nagkakaroon ng hacker? Ang mga hacker, di ba sa computer, pag nakakonect na, pero kung hindi nga naman nakakonect, ano ang i-hack ng hacker? Dahil walang internet, di ba? At makikita po natin, manual, ang lalabas daw po doon na actual na boto, yung counting. Napakaganda po nun Kaya lang ang tanong, gagawin po ba ng COMELEC yun? Paano kung meron nga nagpaplano ng 12-0? Sige nga. Lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana.
No, sir. Kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo, hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. Kaya po doon sa, nung January nga, merong demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Eh yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Pero corrupted yung cellphone na yun kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network, yung cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang-halatang wala kang alam sa... Yan, halatang-halatang wala kang alam. Fake news ka raw, ayon kay Attorney Harold Respicio. Fake news at walang kaalam-alam. Halatang wala kang kaalam-alam. Lalong-lalo na po sa tama naman po yun. Wala po siyang alam sa mga technology dahil hindi po niya profession yun. Kay attorney pa ba naman na expert siya, international expert pa siya ng pagiging IT niya. Di ba? Ikumpara mo naman sa isang COMELEC chairman, George Erwin Garcia, na hindi naman niya po experte yon. Kaya po masasabihan ka talagang wala kang alam. Wala kang alam at fake news ka. Ang tanong, meron po ba kayong pinagtatakpan? At nabunyag ba ang lihim? Ang lihim po, ang plano. Kaya po galit na galit po kayo, chairman, at nagdemanda pa kayo. Napakarami po niyan demanda. Mga kabayan, dinimanda niya po itong si Attorney Harold Respicio. Ito po mga demanda eh. Pakinggan po natin yung mga demanda sa kanya. Nag-report po si Attorney Harold eh. Ito po. Pakinggan po natin yung mga demanda. Kabayan ng Rita Mercedes para lang ipakita ang aking pagkakaisa sa lahat ng Pilipino para sa isang tapat, maayos, ligtas at safe na kampanya at eleksyon. Pero hindi tayo bumibitaw sa ating advokasya ng isang tapat, honest na walang dayaang eleksyon. Naninindigan pa rin ako, Chairman George Garcia, i-disconnect mo sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Pagkatapos ito, babalik din ako sa Manila dahil ang dami niyang isinampa sa akin na kaso. Na-receive ko na yung subpoena ng kanyang case related sa cybercrime, Article 154 ng Revised Penal Code. Meron na rin siyang kaso sa COMELEC. I think pinadisqualify niya na rin ako. And meron na rin election code offense. Hindi ko lang po pumasok na yung disbarment at saka yung CPA pagtanggal ng lisensya sa PRC. Pero sir, medyo marami pa tayong panahon para sumagot. Harapin natin yan. Abangan ninyo, pagbalik ko sa Manila, maraming mangyayari. Attorney, ito, maraming katanungan. Grabe, no? Napakarami po. Pati po ang kanyang profesyon, pinatatanggal na po. Pati pa kanyang pagiging abogado ay pinasisibak po ng COMELEC chairman na si George Erwin Garcia. Ibang klase, no? Bakit kaya sobra galit? Dahil po dito po sa pahayag ni Attorney Harold Respicio. Bakit kaya sobrang galit? At gigil na gigil po na masibak po sa pwesto, masibak po sa kanyang profesyon ang isang Harold Respicio. Kasi bakit po kaya? Nabunyag? Nabunyag kaya ang plano? Meron kaya talagang napakalaki o malawakang dayaan na mangyayari po nitong botohan po natin, ito pong halalan natin sa Mayo? Ganun po kaya? Kasi gigil na gigil, galit na galit eh. Kasi kung hindi po talaga tama ang sinasabi ni Attorney Respicio, bakit mo ididemanda yan? At cyber libel, napakaraming kaso. Bakit? Bakit mo siya? Karapatan mo sagutin ng taong bayan bilang COMELEC chairman. Ipakita mo sa taong bayan
na mali at hindi totoo ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio, di ba? Ano isinagot mo? Demanda si Bakin sa kanyang profesyon. Ibang klase po kayo, attorney. Samantalang expert siya. Alam niya proseso, lalo itong gagamitin nating machine sa botohan. Alam niya na po pwede itong ma-hack. Pwede itong mabago ang numero kung ito ay nakakonekta maghapon. Habang nagbobotohan tayo mula umaga hanggang hapon nakakonek ito sa computer. Yun ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio na pwedeng ma-hack at mabago ang numero. Pwede nilang baguhin ang numero ng voting natin. Yung actual, yung total number ay mababago ng mga hacker. Di ba? Pwedeng yung boto ni Juan mapunta sa boto ni Pedro. Mapunta sa boto ni Maria. Di ba? Bakit po ngayon? Napakarami niyo pong sinasabi sa kanya na hindi niya naman sinasabi. Hindi po niya sinasabi yung mga binabalita, yung pinahayag niyo sa mainstream media, yung mga interview sa inyo, ay hindi naman po galing yan at hindi po yan statement ni Attorney Harold Respicio. Hindi niya po statement yan eh. Kayo lang po ang may statement yan. Dahil nga po, mukha po yatang may pinagtatakpan at tinatago kayo. Kaya lang, nabuko na po eh. Ibinuko na po ni Attorney Harold Respicio. Katulad po niyan, nung nakaraang halalan pala, ay nakakonek po. Nakakonek po sa computer ang ginamit po nating machine. Maghapon daw po nakakonek sa computer. Kaya nga po pinaglaban din ni si Glenn Chong. Ipinaglaban din po ni Attorney Glenn Chong yan na napakalaki po at malawakan dayaan daw po noong nakaraang eleksyon. Ngayon, pinatutuhanan po, nagpapatotoo na po ang isang expert na si Attorney Harold Respicio na talagang may posibilidad na magkakaroon nga ng dayaan dahil sa internet kung ito'y nakakonek. Maghapon Grabe. Ngayon, malalaman po natin ngayon kung tututuhanin po at gagawin po. Kung tututuhanin po at gagawin ng isang chairman at magbibigay po siya ng bagong rules sa lahat po sa buong Pilipinas sa ating COMELEC. Magbibigay po ang ating tingnan po natin, antabayanan po natin kung magbibigay po ang ating COMELEC Chairman George Erwin Garcia ng bagong rules ng COMELEC na hindi na dapat isaksak o i-connect sa internet ang mga makina o machine na gagamitin sa botohan. Maghapon, sa bilangan na lang, sa pagsasubmit na lang po ng mga remittance na kailangan po na yung counting, tapos na po ang botohan. Walang internet connection habang nagbobotohan, bumoboto ang taong bayan. Sana marinig po natin yan sa chairman ng COMELEC na ilatag nyo po yan. Yan, maniniwala po ang taong bayan na talagang wala kayong itinatago. Wala kayong sikreto na nabuko. Pagka pumayag ang chairman na yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio na gawin ng chairman ito, ayan, baka magtiwala pa sa inyo ng konti ang mga Pilipino kung gagawin yung walang koneksyon sa internet ang botohan, mga kabayan, ng makina. Wala. Tingnan natin kung gagawin nila. Pag hindi nila ginawa yan, ibig sabihin lang nun, totoo ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio, mga kabayan. May katotohanan po na magkakadayaan di umano. Maraming salamat po mga kabayan at thank you rin po. Mabuhay po kayo, Attorney Harold Respicio. At syempre po, nasa inyo po ang suporta ng taong bayan at syempre po, lalabas naman po ang katotohanan at hindi naman po mananaig ang kasamaan. At sa nakikita naman po, kahit po mismo ang mga abogado na magagaling, ay sinasabi din po ng kapwa nyo abogado na yung mga sinampa po sa inyong kaso ng COMELEC, lalo po ng COMELEC chairman na si Erwin Garcia, ay hindi po yan kakatigan ng korte. Dahil kalayaan nyo po yan bilang Pilipino na ipahayag po. Dahil meron po tayong kalayaang magsalita. Freedom of speech at freedom of expression. Lalong-lalo po ito. Ito po
ay boto natin. Karapatan po natin questionin dahil boto po natin yan. Kalayaan po natin questionin ang COMELEC. Yan po ay nasa batas. Di po ba mga kabayan? Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Attorney Harold Respicio. Mabuhay po kayo. Kasama po namin kayo sa dalangin na kayo po ay maingatan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. Sa muli. Bye-bye. Paalam.